It's a new day and it's a new karamdaman. Hay nako. So hindi nga talaga ako nag-expect mga kamoma no ngayong araw kasi okay naman talaga ako eh. Masiglang masigla ang moma niyo at eto nga pinapakain ko muna itong mga anak kong apat ang paa. Kung sino kasi nagugutom siya yung kakain. So actually hindi formal yung kanilang pagkain sa breakfast. Lahat na lang na nandyan binubuksan ko pati yung mga baonan nila. And kung sino yung willing kumain, siya yung kakain. Kasi from morning, so unlimited naman yan. So, nandyan yung mga pagkain. Sus, Mariusip, meron pang nakasimangot. Yes, inaaway nga ni Doldol si Uncle Fifi. Sabi ko, wag niyang awayin si Uncle Fifi kasi napakabait niyan. Tapos, bigla pa may mga nag-sparring mga kamoma. Bago kasi aalis ang moma niyo, bago maghatid ng estudyante, so kailangan pakainin ko muna sila ng breakfast. At ito naman yung kape ng moma niyo ay isang kutsarang honey tapos mainit na tubig. So, yan yung iniinom ko before breakfast mga kamoma. Kasi nga yung sugar ko is normal lang naman siya, hindi siya mataas at hindi rin siya mababa. Iba talaga kapag nandito si Apa kasi yung rotation niya mga kamoma, siya yung naghahatid ng mga estudyante every morning. But I think meron ngang purpose ang lahat dahil after ko nga maghatid ng estudyante, so ako'y magwo-walking na kahit na minsan sinusumpong ang moma nyo ng katamaran pero kailangan ko talaga itong gawin para sa sarili ko mga kamoma. Actually, pwede naman mag-walking ang moma nyo dun sa subdivision dahil malawak naman yung area. Kaso nga ayun, nag-a-avoid lang ako mga kamoma. And gusto ko nga dito sa may Robinson kasi nga makakapag-concentrate ang moma nyo sa paglalakad. Dahil walang kamarites ang moma nyo. Kapag dun kasi ako sa subdivision mga kamoma, dami kong makikilala at mamaya baka hindi na naman matutuloy yung walking ni moma. At ayan, pagod na nga ang moma nyo pero carry pa rin mga kamoma because after that, so magiging instructor naman ang moma nyo kasi kailangan ko na talagang turuan itong kapatid ko mga kamoma. Actually, naturuan ko na ito siya before so nag-stop lang ako. Tapos eto ngayon, tuturuan ko ulit siya kung paano mag-drive. Kailangan niya nga talaga matuto mga kamoma dahil siya yung ka-partner ko, siya yung ka-right hand ko since wala nga dito si Apa. Kahit paano magkaroon man lang ako ng katuwang, lalo na no kapag meron akong karamdaman. So ako pa nga talaga yung nagda-drive, ida-drive ko pa yung sarili ko. Pero in fairness, grabe talaga yung kaba ko dito. Ang hirap din pala magiging instructor. Pero fast learner naman itong kapatid ko since marunong naman siya mag-drive ng motor and lagi naman po siyang nagda-drive ng motor. So we're both having a license mga kamoma kaya huwag kayong mag-alala. Talagang all around na nga itong pinapasok ng moma niya. At heto na nga pagdating ko sa bahay mga kamoma. Ay nako, etong malunggay ko sobrang hina ng kanyang dahon mga kamoma. Hindi katulad dati na kapag si Apa yung umaayos. So grabe talaga yung dahon nitong malunggay and sobrang healthy. Bakit kaya sa amin hindi niya kami type? Grabe, kahit malunggay si Apa pa rin yung pinipili. Ganyan nga talaga siguro ka mapagmahal sa mga halaman din si Apa no mga kamoma. Kaya yan himayin natin kasi nga yan more on malunggay na talaga ang moma nyo at saka isda. So ina-avoid ko talaga kumain ng mga karni-karni at saka yung mga oily-oily mga kamoma. So okay lang naman kahit hindi ako kumakain ng mga ganun at saka yung mga sweets mga kamoma. Total naranasan ko rin naman ng kumain ng masarap pero I'm sure masasanay nga din ng moma nyo sa ganito. Kahit minsan nagsasawa na nga ako dahil yung ulam ko pa ulit-ulit pero okay lang. Tingnan nyo, pati na din dito nga sa asin mga kamoma, Himalayan salt na yung ginagamit ng moma nyo. At buti na nga lang merong giniling na Himalayan salt kasi nga before wala yata yan. And hindi na rin pala gagamit ng magic sarap ang moma nyo. Grabe, ang dami mga changes sa buhay ko pero ayos lang. Ang importante buhi dahil kailangan ko ngang mabuhay mga kamoma para sa mga anak kong apat ang paa. So hindi talaga pwede na magkasakit ang moma nyo at mamamatay na maaga simbakoy in tawon. Oy, dili yun pwede no, mabubuhay tayo hanggang 100 years old. Basta wag lang matigas yung ulo natin, nakakain ng mga bawal. Oy, agwantahin natin. Oy, darating din yung araw, makakain ulit tayo ng mga masasarap na mga gusto natin. Kaya eto na, ako na ang magdadrive ng sarili ko at ako na magdala ng sarili ko sa ospital. At dito ko nga na-realize mga kamoma na sobrang kailangan at namimiss ko si Apa. Pero sige lang, antos lang jud, gamay lang jud nga antos, magiging okay din ang lahat.